Pinagbawal ng China ang pagpasok ni dating Senator Francis Tolentino sa kanilang bansa. Tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na, ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan po muna natin itong dumating na gaba kay Tolentino, Soto at sana sunod na dito ang pamilyang Marcos. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila at panunood ng ating mga uploaded video tuwing alas 6:30 ng hapon at sa live natin tuwing alas 8:30 ng gabi. Live commentary ho tayo dyan. Patuplok po muna, pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. Matindi po yung pag-uusapan natin ngayon. Sana man lang itong gabang ito ay sa kanila lang at huwag tayong madamay. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon dito sa Bisdak Pilipinas. Tolentino, pinatawan po ng parusa ng China. Banned na ho ito. Bawal po ito si Senator Tolentino pumunta ng bansang China. Paano pag pumunta, hulihin? Tito Soto, ginabaan din, sinusukan na ho ng mga senador ang pangarap na maging Senate President, mukhang maglaho na parang bulan. Ngagba, susunod na nga bang paparusahan ng gobyernong China? Dapat hindi lang si Ngagba ang parusahan. Kung sakali, isama rin ho yung ibang mga senador. Kasama si Ontiveros. Basta yung mga galit sa China, isama na rin ho yung mga kongresistang mga buhaya. Ayan, i-ban nyo na rin ho mga kabisdak. Pag-usapan po muna natin itong gaba naman ito kay Soto. Na sinusuka na ho siya mismo ng mga kasamahan niya dyan sa Senado. Hindi pa nga ho nakapag-assume bilang isang senador. Wala. Mukhang talo na ito. Pakinggan po muna natin mga kababayan ko ang balitang ito. Palike nga guys. Jiggy, halos isang buwan pa bago magbukas o formal na magbukas ang 20th Congress. Sa ngayon, wala pang eksaktong numero ilan ba ang sumusuporta kay Senate President Chis Escudero at sa posibleng mag-challenge sa kanya ni Senator Tito Soto. Pero nakausap natin si Senator Joel Villanueva at Senator Alan Peter Cayetano. Pareha silang sinasabi kung ngayon ang botohan para sa pagiging Senate President, panalo na si Senator Chis Escudero. Ibig sabihin, mananatili siyang leader ng Senado. Ayon sa dalawang senador na nakausap natin, more than 13 or more than majority of the senators daw ang sumusuporta sa ngayon kay Senate President Escudero. Nalaman daw yan ni Senator Joel Villanueva dahil sa kanyang pakikipag-usap sa mayorya ng mga senador sa nakaraang 3 linggo. Bagamat sabi niya hindi raw siya ang nanligaw, hindi siya ang nag-gather ng votes for Senate President Escudero. Pero nandyan din naman yung posibilidad na mabago pa yan. Kumbaga, Jiggy, hindi pa yan yung final answer. Marami pang pwedeng mangyari sa 4 na linggo mula ngayon hanggang sa July 28 sa pagbubukas ng 20th Congress. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Pakinggan natin, Jiggy. Kung ngayon nga po ang botohan, si Senate President Chis Escudero will be retained as our Senate President. Maraming akong nakausap din na senador. And just like the majority of the members of the incoming 20th Congress, I am also in support of the current Senate President. Ayan na ho, mga kabisdak. Mukhang pumipiyok tayo Kung ngayon daw ang botohan, paniguradong panalo na si Chis Escudero at paniguradong talo na si Tito Soto. Yan kasi tayo Sarili mong mga kabaro mo, pinapahiya mo, sinisiraan mo. Hindi ka pa nga nakaupo, hindi ka pa nakabalik. Kung ano-ano ng mga pinagsasabi mong paninira,
sa mga senador. Kahit pa naman sino ho, no? Kahit pa naman sinong mga senador, kung yan ay nakikita mo itong si Tito Soto, misto lang atakdog ni Tambaluslos nga ho, ay panay banat ang banat sa mismong Senado. Aba, siyempre, ano po ang aasahan po ng mga senador sa taong ito na misto lang uto-uto at sunod-sunuran kay Tambaluslos at kay Ngagba. At sinisira yung sariling institusyon. Aba, ibuboykot mo. Isusuka mo talaga. Kasi parang ang lumalabas po dito, itong si Soto, naggaling-galingan. Para bang sinasabi niya sa sarili niya, matagal na akong senador, alam ko na yan. Matagal ka na ngang senador, pero hindi ka naman abogado. Mambabatas ka nga, hindi ka naman nag-aral ng batas, at hindi ka nag-aral ng mga abogasiya, mas credible pa rin ho. Yung mga sabihin na lang natin, bagito, pero mga abogado, may alam sa batas at nag-aaral ng batas. Kung ang pinag-uusapan, Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, mas hamak na mas matalino po ang mga ito kumpara kay Tito Soto. Si Tito Soto, puro itbulaga lang yan Bulagaan lang, alam yan. Kaya tama lang na hindi na nila pagbigyan pa itong si Tito Soto, ang tagal na nagiging Senate President. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Meron bang pagbabago? Wala Luma na yan si Soto. Dapat nga hindi ito nanalo. Ewan ko ba bakit napanalo ito ni budlat ang matang si George. Tuloy Nakausap pa rin kanina si Senator Erwin Tulfo, JD, at umamin siya, nakasama siya si Senator Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo dun sa sinasabi ni Senator Joel Villanueva na more than 13 senators na sumusuporta ngayon ni Senate President Escudero para manatiling leader ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Usually, majority, may mga inuutos ang sa taas na tulungan ng administrasyon para wala ng kontra. So majority tayo, di ba? I mean, I'm with Alianzas, that's it. Kasi we're in the majority. At ngayon, kung mangyari nga na si Senator Escudero... Tingnan lang. Majority daw sila, tulungan ng alyansa. Nawawaw mali ito si Erwin Tulfo. Ang pambato ng alyansa si Tito Soto. Nilaglag ho ninyo. Yan ang pambato ni Tambaluslos, pambato ni UWM. Kung sasabihin mong alyansa si Tito Soto ito yung masaklap dito, guys. Kasamaan mo. Nakaraang eleksyon, nilaglag ka. Ilang buwan pa lang kayo nagsasama pangangampanya, sinusuka ka na, no? So, more than 13. So, mga 18 siguro yan, no? 19, mga ganyan. Putya. Kung itong si Tulfo, sasama din sa majority, alam naman natin yung majority ay nasa Duterte block ngayon. Minority lumalabas si UWM. So, ngayon, ano po ang sitwasyon dito? Na itong pambato ng Pangulo na si UWM, na si Tito Soto ay ibinibida na magiging Senate President, subalit sinusuka ho ng mga senador. So magiging minority si UWM. Pakinggan natin po ang balitang ito. Pa rin na maging Senate President, bukas ba si Senator Soto sa ibang posisyon sa Senate leadership? Paliwanag ko lang, Jiggy, paano yung posibleng senaryo sa July 28 pagbubukas ng 20th Congress. Dapat kasi dyan may dalawang senador na magtutunggali o magkukompete para sa Senate President. Kung sakasakali na manalo nga at manatili si Senate President Chis Escudero at kung sakasakaling hindi pala rin ni Senator Tito Soto, automatic siya yung magiging minority leader. At sinabi niya ngayon, handa rin daw siya sa role na yan. Bagay daw kasi yan na hindi bago sa kanya dahil naging Senate minority leader din siya nung panahong Senate President si Nene Pimentel. Pero hindi pa tapos ang laban, JK. Sabi ni Senator Tito Soto, kung siya pa rin daw ang mapupusuan ng mga kasamahan nila sa Senado na maging leader ng Senado o Senate President, bagay na handa pa rin daw niyang tanggapin yang trabaho at responsibilidad na yan. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. Tatanggapin ko. Di ako katulad kasi nung iba na
nilalakad talaga na sila maging Senate President. Alam mo kasi pag minority leader ka, kailangan lahat ng batas na pag-uusapan ay alam mo. Handang-handa ako. In case na ako'y hindi ihalal ng ating aming mga kasama, handa naman ako mahalal as minority leader. Ayan handa daw siya magiging minority leader. Lahat daw ng mga batas ay pag-uusapan. May alam ka ba sa batas? Tanong Yan tanong. May alam ka ba sa batas? Meron pa tama kay Senator Chis Escudero kasi hindi tulad daw ng iba dyan, nilalakad, pero siya tanggap daw Nung ka nang umasa na magiging Senate President ka, kasi binuboykot ka na Yung Duterte Black nga lang, ilan yun. Doon pa lang wala kang makukuhang boto. Kahit yung Duterte Black, sino ba yung Duterte Black dyan? Senator Bato, Robin Padilla, Bungo, Marcolita, Aimee, Villar, isa pang Villar, no? Yung na lang, yung pito na Duterte Black, hindi ka iboboto, ngiwi ka na dyan. Wala ka nang maasahan dyan sa pito na yan, malakas na ho yan Huwag ka nang umasa. Pero magka-problema to guys Kasi siya man tatakbo sa pagka-Senate President. Pag natalo siya, automatic minority leader. So pag nagiging minority leader siya, ibig sabihin, itong mga kaalyad, itong si Ngiwiim, yung mga kaalyado na magiging minority. Kasi pambato man yan ni Ngiwiim, so magiging minority. Sino yung majority? Di kakampi ng mga Duterte, patay iyak ang Ngiwiim. At nakahirap-hirap nito, baka mabaliktad pa si Ngiwiim, siya pa ang ma-impeach. Lalo na ngayon sa Kongreso, medyo may numero na rin po ang Duterte. Malakas na rin at ito yung panahon ng mga junkies. Magtatalunan na yung mga buaya na noon ay panay paninira at banat sa mga Duterte, kakampiyan kay Inday Sara. Kasi ang mga politiko kasi, kasama yung mga senador, kongresista, pagkatapos ng midterm election, yung mga yan ay maghahanap yan ng malilipatan at tinitingnan nila kung sino yung malakas na contender sa pagkapangulo. At doon sila nagsisiksikan ng mga buhaya. So normal ho yun sa politiko. Normal po yan sa Philippine politics. Alam natin yun. Tingnan mo ang nangyayari dito sa PDP noon, di ba? Nagsisiksikan sila So ngayon, wala na yung kapangyarihan ng PDP, Tatay Digong, nagsialisa naman. Ngayon, ito na naman ngayon, si Inday Sara, malakas, #1 contender, malayo sa survey, yung mga katunggal, pati si Tambalos, Luzon, Tibayros, ang layo. Diyos ko, Pag sama-samahin lahat, hindi pa rin mahabol si Inday Sara sa survey. So, ang resulta niyan, yung mga senador, kakampi kay Inday Sara, yung ibang kongresista, kakampi rin kay Inday Sara. Di na po tayo magtataka na ngayong taon ay merong mag-file ng impeachment complaint laban kay Ngiwiim, tagilid si Ngiwiim dito. At isa pa sa problema dito na mangyayari, kasi sabi man, automatic, si Soto magiging minority leader. Paano na si Biros? Nangangarap din yun. Sinasabi niya, handa siya magiging minority leader. O mag-away na naman sila. Patay tayo. Naagawa ng pwesto si Biros ni itong si sino yan? Tito Soto pala. Si Tito Soto, ayan. Yung Bulagaan, talaga to matanda na to, bubalik pa rin sa Senado. No? Ba't nanalo pa to? Libog tuloy tayo. So automatic, si Tito Soto magiging minority. Ngayon, ang problema, itong si Hontiveros, sabi naman, dapat siya daw magiging minority leader. O paano ho yun? Ano ang mangyayari dito sa dalawa? Di mag-away na naman. Magkaroon na naman ng conflict. Patay tayo. Tuloy nga ho natin. Pero mayan, di ba parang traditionally yung minority, ito yung oposisyon at mo. kakatakbo lang ni Senator Soto bilang pambato ng administrasyon.
Hindi ba parang saliwa ito na magiging minorya siya? Patay. Ang paliwanag dyan, Jiggy, ni Senator Tito Soto, bagamat tumakbo siya sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kung saan, tama ka, mismong si Pangulong Bongbong Marcos, yung nangampanya para manalo sila. No? Sabi ni Senator Tito Soto, hindi ibig sabihin, sunod-sunuran siya sa palasyo. Maging bahagi man daw siya ng mayorya o ng minority bloc, siya daw ay mananatiling cooperative, pero critical na member ng Senado, bagay na natutunan daw niya years back sa kanyang pagiging veteranong senador, Jiggy. Isa rin sa nagpahayag noon na bukas maging minority leader si Senator Ontiveros. Tingnan mo na bago dyan. Hey! Wala, sinusuka eh. Huwag kang mag-alala, Soto. Minority na nga ho kayo kasama si NGWM. Paano yun mga priority bills ni NGWM? So, hindi na mangyayari. Sa bagay kasi si Chis Escudero naglalaro din yan. Nakikita ko, pero at least medyo hindi na tayo kinakabahan ngayon kasi nung una, nakala po natin itong si Chis Escudero na talagang magiging terror laban kay Vice President Inday Sara, mga Duterte. Kasi alam naman natin, nang agaw yan si Chis Escudero, nang agaw ng baso. Di ba si Chis Escudero? Di wala si Chis Escudero ang nang agaw. Siya yung inagawan. Ninagawan ng baso ni Baki. Diba? Doon nagsimula Yung baso ni Chis Escudero na ininuman. Inagaw ni Baki, ininuman din. Inumin. Kaya doon tayo nagdududa tayo. Putsang natuta talaga si Chis Escudero ni Baki, no? Pero malay natin kasi alam mo naman, itong mga politiko, marunong maglaro yan. Tayo ay dinadaya. Talagang binubudulo tayo ng todo. Mga Filipino. At malalaman na lang ho natin kung ano po ang ginagawa ho nila sa pagiging opisyal ng gobyerno. Kagaya ho ito si Chis Escudero, malamang din, ang hangarin din niya na mukhang pumapabor yung mga desisyon niya para kay Vice President Inday Sara dahil nga sa Senate President. Dahil merong Duterte Block, mga 7, solid yan. Makuha niya yan, malaking numero. Hindi pa natin kasama yung mga Cayetano na 2. 7, siyam na agad yun. Hindi pa natin sinama yung 2 pang Estrada. O 11 agad yun. Tingnan mo yung bilang na yan. Hindi pa natin isinama yung ibang mga anik-anik. Kaya malaking bilang. Talagang malakas ang Duterte Block. Para nga sa akin nga dapat merong isa dyan at tumakbong Senate President. Di kaya si Bungo, si Bato, di ba? Senior rin naman sila. Pangalawang termino na Mas maganda ho siguro yun. Sila yung tumatakbo pagka Senate President yung 2. Si Kong Marcolita kasi bago pa lang. So, yung seniority, yung tinitingnan. Bato, Bungo, pwede ho nga siguro yun Kasi may numero, may sapat na bilang. Huwag naman si Mangga. Talaga. So, legit, sinusuka si Soto. So, rumble na ito tuloy. Paano yan kung si Senator Soto naman ang piliin ng mga kasama nilang senador? Tama ka, Jiggy, kumbaga nauna, si Senator Risa Ontiveros na nagsabi na ready siya maging minority leader. Kaya lang ngayon, nung tinanong namin siya, sabi niya kung titignan yung numero, mukhang malabo silang maging minority block. So kung sakali daw, ready silang maging independent block, bagay na fina-finalize pa nila nung kanyang mga kasamahan, sila Senators Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Pero ang sigurado daw siya ngayon, hindi raw sasali si Senator Risa Ontiveros sa majority block ng Senado. Oo nga, minority ka na. Alam naman namin itong si Veros, minority yan Pero yung pangarap niya na magiging minority leader, hindi na yan mangyayari. Kasi matik kung sinong matatalong Senate President, siya yung magiging minority. So ngayon, sinong magiging kakampi mo? Si Bam Aquino. Sino yun? Animal. Ito ang dagat. Wow, dagat. Ba't nanalo ka? Iko? Animal talaga na yan. So sila lang din. Ilan lang naman sila kasama si Soto. So malamang merong iba dyan. Baka si Erwin Tulfo, makikita ko dyan. Sasama rin yan sa minority. Kung titingnan natin. So walang bilang yung minority. So majority nandyan sa Senado ngayon. Yung karamihan dyan sa majority, Team Duterte, walang Marcos talaga dyan. Walang naitutulong si NGWM sa mga yan para manalo.
yung mga majority dyan. Ang nakakatulong dyan, ang mga Duterte. Ang natulungan lang ni Ngiwim na manalo dyan, si Soto, si Lacson, at saka si yung Tolfo, si Erwin, yung tatlo. Pero yung tatlo na yan, sigurado ho ako dyan, nanalo lang yan dahil sa Mikos. Pero kung titingnan nyo, yung legit na boto, hindi mananalo ho dyan. So, rumble sila ni dito, ni Biros at saka ni Soto, mag-aagawan na lang sila sa minority leader. Kahit mag-agawan kayo, wala na kayong panama. Ang tawag dyan, gaba, dili good magsaba. Speaking of gaba, ito ginabaan din. Senador pa rin, pag-uusapan natin, itong si Tolentino, banned na po sa China. Hindi ho po siya pwedeng pumunta ng China, mga kababayan ko, dahil po sa kanyang katarantaduhan. Ginabaan ni former President Duterte. Ano na, tol? Ang masaklap nito, talo na nga, banned ka pa. Pakinggan natin ang balitang ito, mga kababayan ko. Pinagbawal ng China ang pagpasok ni dating Senator Francis Tolentino sa kanilang bansa dahil sa umano'y hindi magandang asal nito pagdating sa mga issue tungkol sa China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, may ilang anti-China na politiko sa Pilipinas na paulit-ulit umanong nagsagawa ng malisyosong mga pahayag at kilos laban sa kanila. Dahil dito, buwelta ng China. Hindi napapayagang makapasok si Tolentino sa mainland China, Hong Kong at Macau. Matatandang si Tolentino ang nanguna sa mga pagdinig ng Senado ukol sa umano'y Chinese spying operations sa bansa. Siya rin ang pangunahing sponsor ng panukalang batas na nagtatagal talaga ng mga maritime zone ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, bagay na mariing tinutulan ng China. Sa isang pahayag, tinanggap ni Tolentino ang desisyon ng China. Aniya, isang karangalan ang kanyang matatag na paninindigan sa pagtatanggol sa interes ng bansa. Patuloy raw siyang lalaban para sa bayan. Ayan na! Banned na si Tolentino, mga kabisdak. Grabing kamalasan, tol! Yan ang sinasabi, ang gaba, dili gyud magsaba. Mantakin mo, ha? Hindi ka na pwedeng pumasok sa bansang mainland China. So, hindi ka na rin pwedeng pumasok sa Macau at Hong Kong. Naku, ganda pa naman dyan sa Hong Kong, tol. Pero binanggit, maraming mga... Actually, hindi lang din naman si Tolentino ang mga naglalabas ng hindi maganda laban sa China. Maraming mga politiko nandyan sa Kongreso. Meron sa panay dakdak ng dakdak, akala mo ang gagaling-galing. Yung Tibiros, dapat na-ban din po yan. Pati yung mga kongresista, mga kakampi ni Tambaloslos, binan din po yan ng China. Dapat patikimin ang tudo. Pati ito, si Ngiwim, dapat ang gusto kong mapanood at marinig na balita na itong si Ngiwim, pamilyang Marcos, ay maban din. Dahil yan naman yung nagsimula ng sigalot dyan sa West Philippine Sea. Wala sa ayos, kinalaban ng China. Ang kalaban ng China, pinaharap na mayroong kampo at may missile na kaharap sa China. Kaya dapat i-ban din po itong pamilyang Marcos. Hindi na pwedeng pumunta sa Macau, hindi na po pwedeng pumunta sa mainland China, hindi na pwedeng pumunta sa Hong Kong. Naku, ang dami pa namang OFW dyan sa Hong Kong. Okay lang ho sana kung sila lang talaga maban sa kanilang katangahan. What if madamay ang mga ordinaryong Pilipino? Patay tayo dyan. Napakaraming mga OFW po sa China. Meron po akong ni-research kanina, tiningnan ko po, yung OFW pala sa buong rehiyon ng China,
kasama na po itong sa Macau, Hong Kong, no? Umaabot pala sila ng 409,451. Ganong karami ng mga OFW. Kung yan ang maban, ano ang mangyayari ho sa mga yan? Hindi lang po iisang tao yung mapiktuhan dyan pag maban dyan. Ang gadami. So yung mga pamilya nila sa Pilipinas, damay na rin ho yan. Kung sakali, wala pa namang sinabi. Pero, hihintayin pa ba natin na ganyan ang gagawin ng China sa atin dahil sa mga politikong kagaya ni Tolentino na walang kwenta yung ipinaglalaban? Kasi nga, kung ayos yung ipinaglalaban ni Tolentino, hindi sana binuto siya ng taong bayan at nanalo. Hindi nga maganda yung pinanggagawa ni Tolentino dahil maraming maapektuhan. Mga OFW na lang, almost kalahating milyon eh. So ngayon, kung maban dyan ang mga yan, pauwiin ng China, i-deport. Sa Hong Kong, marami eh. So, pagdating ng Pilipinas, ano po ang naghihintay na trabaho? Sikasuhin ba sila ng gobyernong Marcos para mabigyan ng panibagong buhay, panibagong hanap buhay at panibagong pag-asa? Kasi ito si Tolentino pa lang ang naban. Pero sabi ng China, maraming mga Pilipino, mga politician na nagbibitaw ng hindi magandang mga pahayag laban po sa China. Yan ang siguro unahin nila i-ban, no? Kasama si Ontiveros. At isama na si NGM, isama ang buong pamilya ng mga Marcos. Pag naband na po sila, wag na kami isama dyan. Wag naman sana masama ang mga OFW. Ban pa lang ang pinag-uusapan natin. Yung hindi pa lang makapunta, may sanksyon, bawal ka pumunta sa China. Kasi kayo, naninira kayo sa amin. Hindi ho po kayo pwedeng umapak dito. Paano kung talagang economic war na ang mangyayari ho? Kaya tayong pabagsakin ng China. Yan ang totoo. Hindi na ho pwede tayo magsasabi na magmamayabang ka, na ganun. Hindi ho eh. Lahat po ng mga gamit natin sa bansang Pilipinas, mga almost, I think, 90% made in China. So kung ayaw na po mag-supplyan sa atin, ano po ang mangyayari sa atin? Pagkain, lahat. Halos made in China. Pati agricultural product made in China. Saan ka pa niyan? Tapos ikaw, nagmatigasan ka, inaagaw mo dyan, ay tubig lang din naman. Sabi nga ni Vice President Inday Sara, pwede naman pag-uusapan yung agawan ng teritoryo. No? Actually, hindi nga teritoryo yan eh. Exclusive economic zone lang ang pinag-uusapan eh. Wala pang teritoryo. Sabi naman ni Vice President Inday Sara, pwede naman mapag-usapan yan, daanin sa diplomasiya. Huwag mong daanin sa propaganda. Huwag mong daanin sa kahibangan, kayabangan. Kasi pag wala tayong ipagmamayabang sa China eh. Baka sabihin na ninyo, pro-China ka. Hindi ho eh. Lahat naman tayo, puro China, puro made in China ang gamit, no? Lahat naman. Ang ano mo na lang dito, paano ka magkaroon ng foreign policy na hindi darating sa punto na iban ka, iban tayo, economic sanction. Hindi na dapat tayo darating doon kasi alam natin wala ho tayong panama. Sa kalingkingan lang ho tayo. Huwag tayo magyabang. Mag-usap. Nagawa man ni former President Duterte na kinaibigan yung China. Wala namang problema. Sa West Philippine Sea, nangingisda naman ng Malaya ang mga taga Baho de Masinloc. Hindi naman sila binubomba ng water cannon. Bakit nagawa yun ni Tatay Digong? Bakit sa Marcos admin hindi kayang gawin? Basta ho ako, hintayin ko na lang ho na yung ibang mga politiko na nagmamayabang
na umano'y maka-Pilipino pero hindi iniisip ano ang mangyayari sa Pilipinas kung ipagpatuloy po nila yung kayabangan laban dito sa China. Baka matanggalan kayo ng tsinilas. Sasabihin nyo naman kami pro-China. Sa totoo lang, walang pro-China dito eh. Walang pa anti-China. Walang pro-Americans. Walang anti-Americans. Kundi pro-Pilipino ho tayo eh. Kung sasabihin pala namin na makipagkaibigan na lang ho tayo sa China, dahil wala tayong kaya, hindi natin kaya ang China. Pro-China agad yun. Hindi ba ho pwedeng sabihin na lang ho ninyo na kami ay iniisip namin ang kapakanan ng bawat Pilipino? Totoo naman talaga. Ano ang panapat natin sa China? Wala tayo sa kalingkingan, yan ang totoo. Kaya alisin na ho ninyo yung mentalidad ho ninyo na kayo ay anti-China at pro-China. Ang dapat ay isipin ho natin, tayo ay Pilipino, gusto natin walang gulo, dahil kawawa ho tayo. Economic sanction, umaaray na tayo. Water cannon nga, umaaray na nga ho tayo. Paano pa pag maband ang mga Filipino, mga OFW gaya kay Tolentino? Dapat singiwim ang maband. Meron lang po ako i-play na video na talagang nakikita ko po dito itong mga taong ito, mga inggit, no? Antindi ng akusasyon sa amin na pro-China daw. Pero pro-China daw kami, pero pag titingnan ho natin, lahat tayo pro-China. Wala pa man sa history ng Republika ng Pilipinas na tayo ay nakipagdigmaan sa China. Wala pa naman sa history na kinalaban natin ang China. Talagang mula noon hanggang ngayon, kaibigan ho natin ng China. Yung pinaka-oldest Chinatown sa buong mundo, nasan? Sa Pilipinas, Binondo. Ito yung patunay na pro-China tayong lahat. Kaya wag na mag-iyakan. Tingnan mo, merong isang mainstream media na animal, nag-research pa talaga sila. No? Sinama ho ako dito. Pro-China daw talaga ako. Pakinggan natin itong inggit na palaka na ito. Sa mga nakalipas na buwan, sinuri ng Philstar.com ang YouTube channel ng 5 kilalang vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo ha, 5 kilalang vlogger daw sinusuri nila na sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Animal, kilala na pala ako dyan. Nasama ako dyan, oh. Pakinggan natin, oh. At inaral namin kung paano nila hinuhubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Aha! Ito ay sina Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Royal, Coach Oli, and Brothers Travelers. Sama si Brothers. Hindi bababa sa 86,000 ang mga nakasubscribe sa kada channel at maliban dito, nagbibigay din ng pera sa mga vloggers, ang kanilang mga subscribers. Tangingot mo, sir! Nagbibigay daw ng pera sa mga vloggers ang kanilang mga subscribers. Philippine Star ba to? Ewan ko kung Philippine Star ba to. Parang ang tangingot naman ang researcher nila. Paliwanag ko po sa... Sir, makinig ka nga, sir. Yung sinasabi niyang pera, yun po yung siguro yung mga super chats, no? Ayan, stickers, mga perks, ayan. Yun ho siguro, yung tinutukoy niyang na pera. Alam niyo po, sir, part po yan ng monetization ng YouTube channel. Part po yan ng partnership ng YouTube. Kasama po kami dyan. Doon po kami nagkaka-revenue. Hindi po namin hiningi yan. Hindi po kami sinabi, pahingi pira. Yan ay kasama na po yan sa programa ng YouTube, ng Google, na merong super chat, super sticker, parang sa TikTok, may mga pa-stars. Normal po yan, sir. Pero huwag mo namang sabihin na binibigyan kami ng pera ng mga subscribers.
Kaya ikaw, natutuwa ka ngayon. Ito naman, upload video, meron ding paraan para makapagbigay ka ng stickers. Super chat naman do. Yun. Hindi naman kami nag-utos dyan. Sa YouTube, lagyan nyo po ng super chat. Lagyan po ng stickers. At hindi po namin hiningi yan. Kusa po yung nagbibigay ang mga nanonood, subscribers namin, natutuwa sa amin, komentaryo namin. Given po yan, sir. Kaya wag mong bigyan ng kulay. Kung gusto mo magka-super chat ka, galingan mo. Gumawa ka rin ng YouTube channel, magkaganyan ka. Naloy, hindi mo nagbibigay talaga tindi, Lumitaw sa pagsusuri ng aming team na 3 naratibo ang makikita sa mga vloggers na aming sinubaybayan. Maliban sa pananakot, kapansin-pansin ang kanilang madalas na paninisi sa Amerika at paggamit sa tinatawag na red herring o ang pag-ungkat ng mga ibang issue para ibahin ang usapan. Madalas nilang ipresenta ang China bilang isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Alam mo, sir, tama naman yan, sir. Huwag kang tungaw. Paano po masasabi mong pananakot? That's a reality. Realidad po yan, sir. Hindi naman talaga natin kaya ang China. Amerika nga, mahihirapan pa dyan eh. Kaya mo makipagdigmaan sa China? Come on. Magpakatotoo ka. Dahil kami, iyan ang nakikita ho namin. Si Raulo lang Pilipino, masasabi mo kaya natin ang China. Ngayon sinasabi mo, Amerika ang dahilan. Tama man, Amerika naman talaga. Nung panahon ni Pinoy, ano ho ang nangyayari? Yung stand-off dyan sa Scarborough, sabi ni Pinoy sa Amerika, tulungan nyo kami. Kasi mayroong Mutual Defense Treaty. Binubumba na kami, nagbubumbahan na kami. Anong sabi ng Amerika? Hoy, Pinoy, umalis kayo dyan para walang gulo. Umalis na lang ho kayo. So, sino ang nagtaboy sa stand-off ng Pilipinas at China? Amerika. So, umalis ang Pilipinas, nakinig sa Amerika. Nakapwesto ang China sa Scarborough. O anong panama natin doon? Tinawanan tayo ng China. Umalis kayo. Nakinig kayo sa Amerika. O sinong sisihin natin? Mga sarili natin. So ngayon, nung panahon ni Tatay Digong, nahilot talaga yung napakagusot na relasyon ng China at Pilipinas. Nakipagkaibigan si Tatay Digong dahil sa foreign policy, friends to all, enemy to none. Ito na naman ang Amerika, kumupal na naman. Binigyan naman ng IDCA bisis ni Ngiwim, nakaharap pa sa China. So ngayon, ano po ang mangyayari? Sinusisihin natin? Si Ngiwim at Amerika. Damay tayo, ang tawag dyan, pag nagkagira, tawag dyan, proxy war. Gusto nyo magiging proxy war ang Pilipinas? Kayo na lang. Nga, tuloy Pinalalabas ng mga vloggers na wala tayong magagawa sakaling umatake ang China. Sabi nga ni Boss Dada, hanggat wala tayong malaking barko na may equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo sa South China Sea. Tama naman. Ganito rin ang sinasabi ng iba pang mga vlogger tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Posible matatapos talaga tayo dyan. Pananakot ba yan? Yan ay tanong. Tanong na talagang pag tiningnan mo, pwede mong sagutin na posible na ito na ang magiging katapusan ng Republika ng Pilipinas. At dapat kailangan po natin ng malaking pandigma para pangtapat sa China. Kung gusto mo ng digmaan pinag-uusapan dyan, sir. Yan ang totoo dyan. Sa tingin nyo ba yung China, alis sa Scarborough dyan, nang ganun-ganun lang? Sabihin mo na lang na award tayo sa UNCLOS, arbitral award. Makikinig kaya ang China? Meron na silang mga establishmento dyan May airport na sila, may mga military bases na po sila. Ganun lang ba kadali na aatras yung China sa Pilipinas? It is a war. Digmaan po talaga yan. Ano bang mangyayari sa atin?
kung sakali magkaroon ng digmaan. Pag tiningnan po natin ang China, tingnan natin yung mga kalyado nila, di hamak mas powerful ho sila kaysa atin. Pag ang China, Russia magkampihan, tayo naman Amerika, meron pang North Korea, may mga nuclear lahat ang mga yan. Kung North Korea, tayo ang gawin sampol, puntarya, di. Tama nga ho yung tanong ko. Ito na kaya ang magiging katapusan ng Pilipinas kung sakali sumiklab ang digmaan ng Pilipinas at China? Anong sagot yan, sir? Posible ho. Meron ba tayong kagaya ng Israel at Iran? Tingnan mo sa Israel. No? Merong Iron Dome na sinasabi, tama ba? Hindi pa rin uobra dahil sa daming misil. Meron ba tayong ganon? Wala. Ano hong gagawin natin? Magpakamatay tayo dyan sa West Philippine Sea? Ang pinag-uusapan, exclusive economic zone, hindi yung teritoryo. Dagat lang ho yung pinag-uusapan Baka po pwede, wag na lang digmaan, wag na lang natin awayin sila ng todo. Diplomasiya, sabi ni Inday Sara. Pag-usapan po natin. Alam niyo ho, sir, wag niyo pong kaming sabihin na kami ay pro-China o kayo anti-China. Ang totoo niyan, tayo ay pro-Pilipino lahat. Pro-Philippines. Bakit? Ba't nagkaroon kami ng komento dito? Ba't nagkaroon kami ng concern sa Pilipinas? Ba't sinasabi ni Dada na kailangan muna natin ng pandigma? No? Para malalaking barko, para makatapat. Ba't nasabi ko ito na kaya ang katapusan ng Pilipinas? Dahil concern kami sa Pilipinas at concern kami sa bawat Filipino. Kung kayo matapang, subukan nyo kaya. Kami gusto pa namin magkaapo. Ang tawag dyan, sir, inggit ka lang. Yung aming komentaryo, that's a reality. Realidad po yan. Huwag nyo lang kulayan. Hindi nyo lang nagustuhan yung stand namin dito sa West Philippine Sea. Ano bang stand namin? Ayaw namin ng digmaan. Ayaw namin ng giyera. Ayaw namin na makipag-away sa China. Ang gusto namin magkipagkaibigan. Diplomasiya, idaan sa tama. Pero kinulayan ho ninyo. Kasi ang gusto ninyong digmaan. Di kung kaya ho natin makipagdigmaan, digmain nyo na ho. Kayo ang mauna, tingnan natin kung ano ang mangyayari ho sa inyo. Kayo muna, mga galit sa China. Nang maubos kayo, suko na tayo. Kasi di mo kami galit sa China. nang liligaya ang buhay ng bawat Pilipino dahil sa mga hunghang gagaya ho ninyo. Ang tawag dyan, inggit pikit. Gusto nyo? Masama kayo kay Tolentino? Maban sa China? Iyak kayo dyan. Kung gusto nyo mga OFW maban, bigyan nyo na trabaho dito sa Pilipinas pag maban. Ayan, mga kababayan ko, gaba, dili gyud magsaba. Mamaya po, kita-kits po tayo alas 8:30 sa ating live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Bye-bye.